ang co-op feature natin ay ang Climbs, no? So dito, ang Climbs ay pag-usapan natin ang life and non-life insurance products ng Climbs, ano yung mga key financial indicators ng Climbs, at saka ano yung Weather Protect product ng Climbs. Kasama na rin yung Cooperative College of the Philippines na I think itinayo ng Climbs ito, no? At syempre, para samahan tayo ngayong episode na ito, ay naimbitahan natin si Miss Rowena Abella, ang VP for Marketing of course, ng Climbs, di ba? Ayan, so hindi na natin papatagalin at papapasukin na natin si Miss Rowena. Ayan, nasa ba yung cursor ko? Nawawala na naman. Wait lang, Miss Rowena, ha? Ayan. Bakit gano'n? Ayun. Ayan, okay. Hi, Miss Weng. Hello po sa inyo. Hi, Sir Vince. Good evening. Yan, good evening din po sa inyo, ano? Miss Weng, ano po ba yung kumusta naman po ang Climbs these days? Yeah, busy ang Climbs these days, Sir Vince. Yeah, kasi we are preparing for the Cooperative Climate Summit. Kailan po we yan? are initiating this sa November 23 in PICC. Talaga? Naku, imbitahan niyo ako dyan, ha? Para yes, happy. Of course. We will invite you. Okay, sige. Yeah. So, umpisahan po natin, Miss Weng po ba ang pangalan, ang palayaw niyo? Ayan. So, Miss Weng, so umpisahan po natin ang aking mga katanungan sa inyo, no? Ang una kong tanong syempre ay ano-ano nga ba yung mga non-life and non-life products ng Climbs? Yeah. Thank you for that. But first of all, thank you sa pag-invite sa amin ngayon. We are very happy and honored. Actually, this is in behalf of Sir Noel. So, nagpapasalamat kami, Vince, for this opportunity. Yung Climbs kasi po is a composite cooperative insurance. Actually, ito yung pinaka-first na composite cooperative insurance. And when we say composite cooperative insurance, we offer life, both life and non-life. So, sa life insurances namin, meron tayong mga group insurance. No? Yung insurance natin sa loans, we have the Co-op Loan Protection Plan, yung mga borrowers ng Co-op, we insure them. I-insure din natin yung mga savings or share capital ng Co-op. We have group term, no? Group yearly renewable term insurances. Meron tayo niyan. And for non-life also, we have individual plans, no? Yung personal accident, meron tayong motor insurance, meron tayong fire insurance, and surety and many other non-life insurance product. Actually, Vince, halos kompleto na rin yung products natin, no, sa Climbs. So, yun ang siniserve natin sa ating mga cooperatives nationwide. Yeah. Okay. So, yung produkto natin among our products, ano po yung best seller diyan? Ay, ang aming best seller is the Co-op Loan Protection Plan. No? Ito po yung coverage ng mga borrowers ng lending institution or ng ating mga cooperative. Kapag nag-loan po sila sa co-op, they will be insured, and whatever happens to them during the term of the loan, bali, yung kung magkano yung loan nila, yun din yung insurance nila. And then the clients will be taking care of the loan, no? Pag may mangyari sa kanila. So yun ang pinakang natin, kasi most of the cooperative naman talaga is into lending, no? Yung credit. So yun ang mostly kino-cover nila. Kasi sa co-op, di ba, Sir Vince, yung capital natin sa co-op is owned by many, no? Kasi co-op tayo. So pag may namamatay, so hindi makakabayad ng utang, so we really have to secure that, no? Kaya yun ang pinakang. So parang ang pinaka nito ay payapa ang isip ng mga maiiwan, na walang utang na iiwanan yung miyembro. Yes, correct. How about po sa life insurance, ano po yung pinakamabenta? Yung atin namang life insurance, we have the group yearly renewable term. Bali kasi yung mga co-op natin, di ba may mga mortuary program yung co-ops natin. And then, yun ang kino-cover natin. Kasi,
Kung kanilang i-in-house lang yun, so mahirap naman, walang actuarial computation. So, nire-reinsure nila sa client. So, medyo malaki din yung yung coverage natin sa mortuary program. Sa mortuary program. So, yung mortuary program po ay usually magkano yung benefit na nakukuha ng mga insured at ano yung ballpark na premium na binabayaran? Let's say, aabot ba to ng 1 million pesos yung face amount niya or less? Ay, less lang kasi nandito naman tayo sa grassroots level, no? So, hindi naman malaki masyado ang coverage, just enough to help them whenever na may mamamatay na member, no? So, kasi kailangan talaga yung mortuary din sa atin. Ang maganda nito, Sir Vince, because clients can customize product. Nako-customize namin. So, kung ano yung gusto ng co-op na benefit, no? And then magkano yung budget nila. So, ang clients may capacity to customize product kung ano yung kailangan ng cooperative. Yun ang maganda doon. So, iba-iba yung benefit na gusto, iba-iba din yung premium. So, depende sa co-op kung ano yung gusto nilang benefit din. So for a benefit of let's say mga 100,000, meron po bang ganun 'yan? Yes, may 100,000, 150, But the premium differs in every co-op kasi depende yun sa kanilang demographic profile ng co-op. Yun yung customization namin. Kinukumputan niya ng aming actuary. Okay. So kasi actually ang tinatanong sa akin parati ay Sir Vince, of course gusto namin sana na ang cooperative ang pagkukunan natin ng insurance. Pero tinatanong nila, ano yung comparison nito with if kukuha ako sa mga traditional na corporate insurance companies, So, let's say dun sa 100,000 pesos, will they be paying more or less the same premium kung kukuha sila sa clients? Yes, pwede silang maparehas depende nga sa demographic profile ng grupo. Pero ang pinakamaganda nito, Sir Vince, kung cooperative din lang naman, if you avail from a cooperative insurance and parehas ng clients, part owner ka. You can become an owner of this cooperative kasi co-op tayo di ba? Yun naman yung ating ng cooperative. So you can co-own clients. So parang yun ang advantage natin. But as to the benefits, yes, we can compete also with other traditional insurance company. Okay. So ang ginawa ko actually to prepare for this interview ay tinignan ko yung annual report ng clients. At ako I'm so happy na it's available online. Parang parang 2010 pa yata. 2010 up to 2021 yung nakita ko na na annual report. So ako very happy ako na very transparent at nagpapakita ng accountability yung clients dyan. At nakita ko lang doon sa message ni Noel. Si Noel Raboy of course ang inyong president, tama ba, or CEO? Yes, our president and CEO. Both, president and CEO, no? So, ang sabi niya doon ay may target na 20 million ang clients na i-insure na number of Filipinos by 2024. So, at what level na po kayo ngayon at ano yung mga strategies na ginagawa ninyo to achieve this? Yes. Yun ang aming battle cry, Sir Vince, no? Sinabi namin battle cry kasi 50 years na ang climb. So, we've been doing good, no? But we are thinking beyond numbers now, no? So, ang gusto naman namin makakontribute talaga to the government to ensure more lives. That's why ito yung battle cry namin on our 50th year that we really want to ensure 20 million lives by 2024. So, this is a very big feat, no, sa climbs. But because as of 2021, we already have number of lives insured is 6 million. So as of now in 2022, we are about 7 to 8 million. So malaking challenge ito sa amin, no? Because 20 million lives 2022 na tayo ngayon, no? 20 million lives by 2024. So parang 2 years na lang. So that's why talagang yung ating sales at saka talagang hindi na ito basta-basta lang bibenta ka. It's more on advocacy, Sir Vince, no? To ensure more Filipinos kasi yun ang ating goal din na
ma-share sa kanila yung benefit ng insurance, no? Yung protection talaga. Oo. Oo. So, Yes. kasi 2024 na yun, no? Ang tanong ko lang actually, kasi kung 7 million na ngayon, so 13 million pa yan. So, meron pa tayong 2 taon. So, ibig sabihin parang more or less mga 6.5 million in those 2 years. So, realistic pa kaya? Nakakayanin natin ito? Or kung ano specifically yung ginagawa natin with our sales force to be able to reach this 20 million na pangarap? Of course, we want, no, for climbs to achieve this, at baka lang makatulong yung mga nakikinig sa atin kung ano yung mga strategies na ginagawa ninyo ngayon. Yeah, actually, Sir Vince, busy ngayon si Serena, no? Aha. Region, Ay, no? Meron okay. tayong ganon. Mayroon tayong mga regional sales manager, meron tayong mga general agency managers, and we also have our area sales manager. And aside from that, we have our offices nationwide, no? Meron tayong mga offices to cater the needs of our cooperative members. At talagang ginagawa namin yung dapat namin gawin. And especially meron tayong mga bagong product, no, yung ating Weather Protect. So we did 16 road shows in a month, no? Para lang mapaabot ito sa mga cooperatives. So that's what we are doing. We really are reaching out, and also we are also very thankful sa aming mga co-op assurance partner, Vince. Meron tayong mga tinatawag na co-op assurance center partners. Ito yung mga primary cooperatives na partner ng co-op who are also helping us in selling our insurance products and services. So in return, they are part in extending our geographical reach, no? Yung mga rural areas na hindi na natin maabot. Yun, yung mga cooperative na mismo yung nagpo-promote ng product ng climbs to reach more people na ma-insure talaga. Oo. Actually, doon na nga ako papunta kasi ang talagang strategy natin ay yung co-op assurance partners natin. At nako, Miss Weng, ha, ang SEDPI Co-op, kasi nag-register na kami ng cooperative last year, at I think ongoing yung processing namin to become a member of clients. Tapos next na yung pagiging co-op assurance ka. Yes, oo. At ang sabi kasi sa akin doon ay we can have our members, no? We can also train our members as part of the co-op assurance na they can sell daw the policies of can you explain more about that? Kasi ano to income earning opportunity din for our members. Yes, yun ang isang purpose natin sa ating co-op assurance center, Sir Vince, no? Kasi we really want to help talaga yung cooperative enhance their bottom line, no? Kasi kesa sino ang bebenta, yung co-op, no? So sila ang mag-earn ng commission income. And at the same time, they can recruit their members, no? Marami naman tayong members na talaga namang magaling magsalita, no? So they can also help sell. So in that manner, we can help them also have this livelihood nila, di ba? So makakatulong din talaga sa ating mga members. Meron tayong mga co-op assurance partners na ginagawa na nila yon, no? Meron silang mga agents na nagbebenta din. So nagkaka-income na din sila. Oo. Correct. It's very nice din. Oo. So yan yung actually yan yung isa sa mga gagawin namin for next year, no? Magkaroon ng mga agents for climbs. So we are with you sa inyong 20 million na na ma-cover. Ayan. Okay. And then I also found out in your annual report na mayroon kayong 40% increase in sales noong 2021, no? So it surged to 1 billion pesos in terms of claims. Pero amazingly, you still managed to provide a dividend rate of 7.34%, which is higher than the 5.3% dividend rate noong 2020. Paano po nangyari yon? Ano po yung kwento behind this na nakapagbigay tayo ng mas malaking dividendo despite the fact na tumaas yung claims na kinailangan nating ibigay sa mga members natin? Yes. Kasi noong 2021, umabot tayo ng 2 billion in gross premium. But at the same time, being a cooperative, talaga namang we consider claims din, no? Sa ating mga, may-ari yan no? Kapag may-ari. So we paid also
1 billion claims, no? So that's a very big, no, na claims, malaki masyado. But we still manage to give this dividend na medyo malaki, no? And we are very thankful for that because of the strategies din ng ating management and through the leadership of our President and CEO, Mr. Noel Raboy. So talagang napag-aralan at nagawa pa ring magkaroon ng income at the end of the year. No, we had a net surplus of 205 million in 2021. And you know, Sir Vince, yung mga investment din natin, nagko-contribute din yun kasi sa ating net income. That's why na-manage natin and we were able to give dividend to our shareholders. Right. Yeah. Oo, no. So, yung nung tinignan ko 'yan, so na-curious talaga ako, no? At so tinignan ko yung financial statements, di ba? At nung nakita ko, parang tama, no, na sinabi ninyo na may increase in in terms of premium na nakuha, tumaas din yon. Pero ang mas nakita ko actually na pinaka-difference ay nagkaroon ng reversal ng policy reserves. Parang malaki yung reserves na binigay noong 2020, tapos ni-reverse ito ng 2021. Ano po yung dahilan bakit kaya nagkaroon ng policy reserve ng reversal doon sa policy reserves natin? Okay. Kasi yung malaki kasi yung ating premium, we really have to do reserves, no, for that. At saka nag-anticipate tayo, nagka-COVID, yung pandemic. So baka maraming claims, and also based on the policies issued, kailangan talaga may certain percentage for that. And then yung pagdating ng 2022 at 2021, merong ginawang based naman sa, kasi based naman din yan sa actuarial computation service, no? Sila naman ang nagde-determine how much are you going to put into the reserves, no, based on your policies issued. Kaya ganon. So nakita siguro merong linawin muna natin sa mga natin nanonood ngayon, no? Ano ba yung policy reserve muna? Paki-explain po muna ito. Yeah, yung policy reserve kasi, kung ganito ang binenta mo kalaki, kailangan a certain percentage of that, you really have to reserve it for claims in the future. So yun ang tinitingnan nila, no? So based sa actuarial computation, titingnan nila ganito ang sales mo, ganito ang policy mo na enforce, how much should you reserve for that, kaya in case may mga mamatay dito, meron kang ibabayad. And we are very happy that clients can pay 50,000 claims in yung computation niya. Basta pwede tayo makabayad ng ilang claims in a day na kayang bayaran ng clients because we have this reserve enough to pay future claims. Correct, no? Yeah. So yung nakita ko actually doon ay dahil noong 2020 talagang lumaki yung policy reserve. So sabi ko, siguro talagang naghanda yung clients because of the pandemic, 'di ba? Parang nag-anticipate na maraming magke-claim. Tapos nung 2021, mas na-calculate na natin, okay, hindi naman pala ganito kalala, masyado tayong nakapaglagay ng maraming reserves ng 2020. Therefore, ni-reverse natin siya ng 2021. Yes. Tama, okay, so tamang interpretation pala 'yon. Okay. Ayun. Tapos, syempre, ang inyong ay dividend ay yun nga ang nakita natin ay 7.4% last year. So, syempre yung mga ka-investees at mga convincers natin dito ngayon ay nagtatanong, no? Curious sila, pwede ba kami mag-invest dyan? Kasi parang okay na mag-invest kami dyan dahil mataas na yung dividendo, may puso pa para sa mga low-income Filipinos, ano? So, can individuals directly invest in clients? Actually, Sir Vince, we only accept investment from cooperatives, no? Kasi we are a secondary co-op. At sa mga primary co-op, yun ang pwede mag-invest. Maybe individual members, magpa-member muna sila sa co-op. No? And then they can invest in their co-op and then the co-op can invest to clients. No? So whatever dividend that clients can give to the cooperative, babalik din yun sa mga members. Diba, Sir Vince? So we encourage you to be a member of the cooperative kasi maganda itong co-op, di ba, sir? So, at ilang cooperatives sa buong Pilipinas ang cooperative assurance center ninyo
na pwede nilang puntahan. Kasi sa totoo lang, yun nga tinatanong sa akin asan ba yung climb, Sir Vince, na lagi mong binabanggit dyan sa usapang pera? Sabi ko, naku, Oo. pumunta kayo dun sa mga kooperatiba. At doon yung mga produkto na ibibigay, most probably, climbs yan. Tama ba? Yes. Okay. Yes. We have almost 150 cooperative partners all over the country from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, pwede sila puntahan ng mga members, no? They can avail the products there. Nandoon lahat. Dinownload namin sa kanila yung mga products and clients. Yeah, they Oo. can sell it So, to individuals. okay. So next year, nako, abangan nyo po yan kasi ang Yes. Pwede Co-op ay magiging Co-op Assurance Center na rin ng Climbs. At I-welcome na kita syempre, ngayon. advance party na ba? Oo. At no? Mag-i-invest tayo kasi sabi ko, nako, okay ito, makukuhanan pa natin ng dividendo. So parang may balik, no, doon sa premium na binabayad. At least may balik na po pwedeng maibigay ulit sa mga members natin compared sa mga corporate insurance, no, na pagkukunan. Oo. Okay, ang isa pang interesting actually na nakita ko dito, Miss Weng, yung ating claims to premium ratio ay 54%. So sabi ko, wow, so more than half ng nakokolekta na premium ay naibibigay as claims, no? And this was last year. So how does this compare with corporate insurance companies? Ganito din ba sila kalaki magbigay ng claims as a percentage of their of their of their premium na nakolekta? Actually, Vince, yun ang ating pagkakaiba, no? Sa commercial insurance. Kasi sa atin kasi sa Climbs, yung ating mga clients are also part owners of Climbs. So, may mga claims na kino-consider din natin, no? Kasi nga member din sila. And that only shows that Climbs pay claims, no? So, yun ang aming din, kahit na 50% lang yung 50% na yung ating yung ating claims, that only shows that we pay claims, no? Kasi yung pag-iisip kasi ng iba about insurance, 'di ba? Sir Vince, meron silang notion na ay hindi magbabayad. Okay lang yan mag-collect ng premium. But in pagbayad na, wala na. Hindi ka na makaka-collect. But in Climbs, we really try our best na makabayad tayo kasi mga grassroots ito they also need the proceeds of the claim. So, yun ang ating ginagawa. Actually, sige, baka nahihiya kang ikaw magsabi. Ako na lang. Kasi nakita ko yung kulay pula na insurance at yung kulay green na corporate insurance, yung color yellow na insurance, nasa mga 30% lang yung kanilang claims to premium ratio. So, ibig sabihin, mas malaki yung napupunta sa mga kung ano-anong mga expenses yan, di ba? Ito, ang nakakatuwa pa dito ay yung porsyento, malaki na nga yung porsyento na napupunta doon sa claims, tapos may dividendo pa na napupunta talaga doon sa mga cooperative members. Dito sa mga corporate insurances na to, naku, sila lang yung yumayaman, di ba? Malaki ang income nila. Kami, tipid-tipid. Sa co-op tayo, tipid-tipid tayo, Sir Vince, di ba? Correct, no, yun. Tapos nakita ko din na, sa annual report, meron kayong tinatawag na Climbs InsurTech. Ano yung Climbs InsurTech na ito? Yeah, kasi ganito, yung digital na tayo ngayon, di ba? So we have this app, no? Dinevelop talaga ng Climbs. It's an InsurTech app wherein pwede ka na magbenta ng insurance using the app, no? Okay. So ito yung ginagamit ngayon ng ating mga Co-op Assurance Center partners. Para yung halimbawa, parehas ng SEGP, kung magsi-CAC kayo, mag-recruit kayo ng agent. So yung agent nyo, pwede nang gamitin yung app, pupunta doon sa mga lugar-lugar, magbebenta, they can issue policy there. And then, meron na siyang mayroon siyang app talaga na magamit ng CAC at ng mga agent. Diba? Parang hindi mo akalain na yung co-op, no? So yung mga agent pagpupunta sa'yo, na. May app na sila. Okay. No? Madali lang siya. So, pwede ba na directly, meron ba kayong website or app? Pero para sa mga policy holders naman o gustong mag-apply directly sa Climbs,
Meron bang ganun? Wala. Pwede sila, they can inquire sa ating may website naman tayo, no? So, meron doon, nandun yung mga products, and then meron din tayong mga addresses doon ng ating mga offices, no? And also, pwede sila pumunta doon. And also, we can recommend them to our Co-op Assurance Centers. No, kung member naman sila ng co-op, then they can insure also. They can get the insurance from the cooperative. Okay. So, yun. Ayun. Tapos nabanggit niyo po kanina yung Weather Protect product natin. Ano po yung kino-cover ng Weather Protect insurance product natin? At ano yung mga salient points nito? Yes, we are very excited with this product, Sir Vince, no? Kasi tayo pa lang ang meron ito. This is a parametric insurance. Okay. May global partners tayo nito. And then nagpo-provide ano yung parametric insurance po? Yung parametric insurance is magpi-pay out tayo when it is trigger-based, no? Magti-trigger siya. Meron kasi tayong partners nito na merong technology na gamit, no? It's a blockchain technology. And then ang ginagamit nito, may mga pre-specified payout siya, no? Based on the trigger event. Ito nga, no? Ito namang trigger event sa sinasabi natin is excessive rainfall and excessive wind speed. No? Meron siyang mga parameters na nakalagay every province. Kapag sumobra ka dyan, magti-trigger siya. No? Meron siyang 3 triggers, yung yellow, orange, and red. Kapag nag-trigger siya ng yellow, the payout is 5% of the loan portfolio. Pag orange naman, it's 10%. Pag red, it's 20%. So yun ang napakaganda ng program because it's very transparent. Alam mo kaagad magkano yung claim mo. At saka malalaman mo din kung nag-trigger, may claim ba kayo or wala ang cooperative. Kasi the cooperative na ma-onboard dito, bibigyan sila ng dashboard. It's a monitoring platform. Makikita nila doon yung kanilang coverage. Makikita din doon kapag may trigger. Alam mo, Sir Vince, nakapagbayad tayo ng 10 cooperative with this product last December because of Odette. No? Yung Odette. Yeah. We paid 10 cooperatives out of the Odette na disaster. At least nakatulong talaga siya sa mga kooperatiba. Yeah. So sandali. So ang kino-cover dito ay yung cooperative o yung mga members o yung mga farmers? Ang covered dito is the loan portfolio, the agri loan portfolio ng co-op. Oo, kasi ang purpose talaga nito, Sir Vince, is to help the farmers recover, become resilient and sustainable. Dahil yung ating mga climate disaster, di ba? Ang most affected nito yung agriculture. That's why yun nga ang focus ngayon ng government. And we really want to help that, no? Na makatulong tayo sa mga farmers na makabangon sila after a disaster. Yung parang ganon. So, parang ano na ito, Sir Vince, advocacy na ito ng clients. Totoo, no? So, parang, kung for example, ako, I'm a farmer at meron akong loan sa isang co-op na naka-enroll dito sa Weather Protect program natin. At ang loan na nakuha ko ay 100,000 pesos, no? So, ako ngayon ay tinamaan ng Odette. So, how will that work for me? Yeah. Kung may trigger yung area, no? Kasi trigger-based tayo. Halimbawa, taga Bohol ka, no? So, nag-trigger yung Bohol. Nag-trigger siya ng red. So, that is a 20% payout. That's 20% of 100,000 na loan portfolio mo. Oo. So, but Sir Vince, this is a meso level. Okay. No? So, ang co-op yung mag-i-enroll ng kanilang mga loan portfolio ng agri nila. And then, pag may payout naman, the co-op will receive the payout. And then, sila na ang magbibigay ng benefits to the farmers. Okay. So, aasahan ko ba na yung co-op ay magbibigay sa akin ng 20,000 pesos? Dahil 20% yun? Actually, yung payout nito kasi, the co-op will be the one to give the benefits sa farmers. It could be a loan holiday. No? It could be fertilizers, pesticides, or farm something that can help them recover sa kanilang pananim. Oo. So, yun na ang So, this means na parang yung co-op na rin yung gagawa ng program para makakope itong mga
farmers na to. So, hindi pala individual farmers yung magbabayad ng premium nito, no? Ang co-op ang magbabayad ng Yes. premium. Oo. Ang co-op Okay. kasi meso level siya eh. Hopefully, Mhm. sa pag matagal pa ito, no? In the near future, baka pwede nang tumanggap ng individual na ano. But this time, it's on a meso level. Right, oo. Oo. Tapos nakita ko rin na meron kayong Cooperative College of the Philippines. So ito po ba ay Yes. officially na educational institution na siya? Yes, it's Oo. already registered. This is an sisterhood ito ng Cooperative College of UK. Okay. Oo, kaya naisip kasi natin, Sir Vince, para mapanatili yung knowledge ng mga cooperative leaders, cooperative members on the principles of cooperativism, kailangan natin yung education. Aha. So, di Totoo. ba? So, para mapanatili natin, ma-preserve natin, kasi minsan ang iba, tatayo na po, wala na yung cooperative principles. So, education is very important talaga. So, ito hand in hand yung education natin, pati yung sa Weather Protect natin. That's why we're doing this. We are collaborating with speakers and other groups, and for this cooperative climate summit, no? This is a project of the Cooperative College of the Philippines. Okay. So ito po ba ay nako-confuse ako, no? So tama ba na this will provide degree courses or training courses? This time, ngayon, mga training courses pa ito because galing kasi ito doon, Sir Vince, sa Climes Institute of Management, no? So, ginawa nating Cooperative College of the Philippines na para talagang ma-formalize siya. And then hopefully in the future, we can give na the degree, no? Para yung mga co-op natin, pag kailangan nila ng mga staff or employees or managers, no? Doon sila kukuha na sa Cooperative College of the Philippines. And then, they can be assured that these people na ipoprovide ng college will be talagang yung principles ng cooperative nandun sa kanila. No? Kaya naman, oo. So, yan yung, hopefully, in the future, yan yung takbo na natin sa college. Okay. Yes, and we are very excited with this, with this development, para matulungan natin yung ating mga co-op. Especially yung mga co-op managers, yung ating ginagawa naman natin yan ngayon with the Climes Institute of Management, but we really want to formalize it. Oo. Okay. Siguro, ito na. So, ano yung mga laging tinatanong sa akin? So, how do we access Climes products? So, ano po yung mga channels na po pwedeng gawin? Yung ating mga Climes products is available naman through our branch offices, and then you can connect with our salespeople. We have salespeople in Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakakalat yan sila. So you can approach them, you can contact them. Meron naman tayong mga contact numbers ng hindi ko lang alam kung nandito yung mga contact numbers natin, no? But you can connect with them. You can connect, you can access our Facebook page. Kasi minsan, doon sila nag-i-inquire. So, ano pong pangalan ng Ano pong pangalan ng Facebook page natin? Yung official na Climes Life and General Insurance Cooperative na Facebook page. Okay. Yeah. Climes Life and General Insurance Cooperative. Yun, General Insurance Cooperative. Ayan. Yeah. Okay. No? Ito, nakita mo naman kanina nung nagbumabati ako sa mga kasama natin ngayon. May mga taga Kuwait, may mga taga Singapore, ganyan. Ang laging tinatanong sa akin, Sir Vince, di ba, bawal kaming bumili ng insurance habang nasa abroad kami. Meron ba tayong products para sa kanila na kahit sila ay abroad, pwede silang bumili? Na sila yung covered. Meron tayo. Oo, may coverage tayo niyan para sa mga kabayani, no? Bayani sila kasi nandun sila, nagdadala sila ng income dito sa atin. Meron tayo niyan, Sir Vince. They can avail it to our co-op assurance partners also, and they can ask us sa ating Facebook page. They can message us, and then kung saan man silang area, then we can pati nga yung mga family nila dito sa Philippines, di ba? So they really have to get insurance for them. Kasi minsan, pag merong nangyayari dito sa Philippines, of course, tatawag sila doon. So, kailangan din nilang yan, no? So, meron tayo niyan.
Yeah, we Okay. can So cover them. kahit na nandun sila sa Singapore, nasa Dubai sila ngayon, they can buy? Kasi yun yung Yes. problem before eh. Aha. Aha. Pwede silang bumili. They can inquire from our Facebook page. Yung meron kasi Okay. tayong for OFW talaga na product. Oo, meron Sige. tayo Kasi niyan. nung last time na nag-usap tayo, parang wala pa ito. If I'm not mistaken, kasi yung may mga pinasok kami dati na hindi tinanggap ng climbs dahil OFWs who are abroad. Okay. Siguro ibang Oo. product yung na-avail. Oo, meron tayong product Okay. for OFW. May repatriation, ano nga yun eh. Package. Benefit. Yeah. Okay. Oo. Naku, interesting. Sige. Naku, excited na akong accredit at as a Mag-CEC Co-op ka na. Assurance Center. Oo. You can access all the products of clients kapag CEC ka na. Oo. Oo. Okay, sige. So ano na lang po last words natin, Miss Weng, para i-promote natin yung climbs. Yes. So, in behalf of our CEO and President, thank you so much, Sir Vince. So, tayo po mga kooperatiba, yung hindi pa naman member sa co-op, I encourage you to become a member of the cooperative. And ating namang mga cooperative, I encourage you also to become a member of Climbs, no? Kasi po dito sa Climbs, atin po ito. This is a cooperative also, and you can become a part owner of Climbs, no? Kailangan lang ng kung gusto nyo kami i-contact, you can contact us. You can connect with us through Facebook, through our email, through our website para mapuntahan po kayo ng aming sales people, no? Na nandyan po sa inyong mga area. So, yan po. Para ang insurance po kasi, yung iba ayaw ng insurance kasi expense daw po, di ba? But to us, expense po yan ngayon. But kung ano yung mangyari sa atin later on, yung binabayaran nyo ngayon na insurance, kung ano mangyari sa atin later on, yan naman yung magbabayad sa ating mga beneficiaries. No? Correct. So, we really have to be sure. Sir Vince, di ba? Oo. Actually, agree ako dyan. No? Kasi ang insurance is our foundation yan ng ating finance, no? At ang ating financial well-being. Kasi we need to be secure at kailangan kapag tayo natutulog sa gabi ay payapa, hindi tayo nangangamba na pag ako mamatay, paano yung mga anak ko? O pag ako nasunugan, paano yung property ko, di ba? So, insurance ang kasagutan diyan. So, maraming salamat, Miss Weng. Thank you din. Iimbitahin namin ulit kayo, no? Para pag-usapan talaga natin ang kabayani ba yun tawag dun sa... Yes, kabayani. Yeah. Okay. I-promote natin yan. So, next time na pagpunta mo dito, ikaw naman yung may presentation at para ma-orient talaga. So, see you soon. We will invite you sa November 23 for the Cooperative Climate Summit. Okay, sige. I'm very interested ako niyan, no? Sige, maraming salamat po. Thank you so much. Ayan. Yeah. God bless. Good luck. Thank you. Sige po. Ayan, okay. So nakita na natin si Miss Weng, at sana ay magpa-enroll na kayo sa pangalan nito, sa Climbs, no? Kumuha na kayo ng insurance sa kanila. Ayan, okay, no? Yan po, no? Ako ang inyong financial guro, si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan. Thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.